Iba't ibang tugon sa Energy Emergency Sentro ng pulong ng Uplift Committee. Umaabante sa balita si Abante reporter Ryan Reloban. Umarangkada ngayong Martes, April 14, 2026 ang ikatlong Uplift Committee meeting sa Malacanang. Kabilang sa mga napag-usapan ay mga agarang tugon tulad ng pag-roll out ng 10 pisong fuel subsidy kada litro para sa mga driver na nagsimula rin ngayong araw. Inatasan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang komite na siguraduhing maabot ang lahat ng mga nangangailangan, maisagawa ang pantay na distribusyon ng tulong at magamit ang pondo sa pinakamabilis at pinakamakabuluhang paraan habang sinisiguro ang tuloy-tuloy na supply ng langis para sa patuloy na pag-unlad ng ekonomiya. Sa Malacanang Presscon, sinabi ni Department of Energy o DOE Secretary Sharon Garin, minamadali na ang guidelines sa pag-alis sa excise tax sa kerosene at LPG na una nang inanunsyo ng Pangulo. Tiniyak din ni Garin na sapat ang supply ng bansa kung saan aabot sa 50 days ang average petroleum supply, kabilang ang 49 days sa diesel at 54 days sa gasolina. Dagdag ni Garin, pinabibilis na ang pagproseso ng solar net metering para mapalawak ang alternatibong enerhiya. Kasabay nito, nagsimula ngayong hapon ang 10 pesos na kada litro ng diskwento sa diesel para sa mga jeepney driver sa piling 52 na gasolinahan sa Metro Manila. Kaugnay niyan, sinabi ni LTFRB Chairperson Vigor Mendoza II na eksklusibo ang subsidiya sa modern at traditional na jeepney drivers at operators na may maximum na 150 litro kada linggo. Target anya na palawikin ito sa buong bansa para sa mahigit 171,000 na unit na jeepney. Para naman matiyak ang tamang benepisyaryo, sinabi ni Land Bank President and Executive Lynette Ortiz na inilunsad nila ang mobile app para sa mga accredited gas station na siyang gagamitin sa verifikasyon ng mga kwalipikadong driver. Samantala, patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng Energy Department at Department of Foreign Affairs o DFA sa Estados Unidos para sa posibleng waiver sa sanction sa Russian crude oil bilang bahagi ng diversification ng supply ng langis. Tiniyak naman ni Department of Transportation o DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang mas mabilis na bayad sa service contracting program sa loob ng 3 araw hanggang 5 araw. Ayon sa mga nasabing ahensya ng pamahalaan, ang lahat ng mga hakbang ng gobyerno ay depende sa galaw ng presyo ng langis sa sitwasyon sa Middle East, lalo na sa polisiya ng US at Iran. Pero nangako ang mga ahensya ng pamahalaan na tuloy-tuloy ang aksyon para maibsan ang epekto nito sa mga Pilipino. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Patuloy ang hakbang ng pamahalaan para makahanap at makapag-angkat ng karagdagang pang-supply ng langis sa bansa. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na sinasamantala ng gobyerno ang pagkakaroon ng 50 araw na buffer stock ng langis sa bansa para makahanap ng replenishment. So, maganda pa naman yung supply level natin, but that will depend also on what will happen with the Strait of Hormuz, anong availability ng oil sa ibang country. So, pero maganda pong number na to kasi binibigyan tayo ng 50 days to make the replenishment. Hindi po mauubos to pagka after 50 days. Ang ibig sabihin nito, makakahanap tayo habang kinukonsumo na natin within the 50 days. Ayon kay Garin, kayang tumagal ang supply ng kerosene sa loob ng 105 days, habang 49 na araw naman ang itatagal ng supply ng diesel. 54 na araw naman tatagal ang stocks ng gasolina, habang ang LPG ay tatagal pa ng 36 na araw. Nagdagdag na anya ng order para sa LPG, kaya sa mga susunod na araw ay madaragdagan pa ang supply nito.